mag-start tayo sa ating save, edit, and remove na function. Sample dito, start tayo ng design. Gawin nating B1 or beam1 dito sa designation B1. Change natin yung material to 276 para grade 40 gagamitin. Then show natin yung save data para preparation. Dito update natin, for example 250 by 400 yung beam natin na may moment na 80 sa left, then gawin natin 120 sa right, then 50 sa middle. Kung makikita natin, nag-fail ang ating mga beam. Para magiging pasado to, pwedeng i-click na lang natin yung design, auto design. Dito makikita natin nag-fail talaga. Ang gagawin natin, pwede nating i-increase yung ating beam. Gawin natin 250 by 400. Then auto design naman. Dito makikita natin na pasado siya. Pero naging 7. Kung gagawin nating 20 mm gagamitin, auto design 5. 20 mm na lang ang gagamitin natin para konti yung quantity. Then save. Then pag click natin ng save, pagkatapos nating ma-input yung mga data, makikita dito yung save na file. Meaning pwede natin tong mabalikan if ever may i-update tayo. Like for example, dito kung ang gugustuhin natin na yung right and left na section ng beam is same na bakal, pwede nating i-edit yung ating number of bar. For example, dito sa left, paparaihan natin dito sa right. Kung makita natin sa layer 1 dito is 3, then layer 2 is 2. I-change natin to 2, then layer 1 sa bottom is 3, then i-3 rin natin. Then pagkatapos, kung kontento na tayo sa nagawa nating update na bakal, pwedeng i-click na lang natin yung edit. Meaning, edited na yon. Pag for example, i-zero natin to, then i-double click natin yung file, yung save data natin para ma-retrieve. Kung makikita natin na bumalik ito sa 5. Sample ulit, 3, double click, 5. Meaning, na-retrieve na niya yung data. Pwede mo ring edit yung mga load niya at yung mga dimensions. Ang hindi lang nito may edit is yung designation niya. Pag na-change yung designation mo, i-delete mo na lang. For example, mag-add tayo B2. Then, gawin natin, isi-save na lang natin. Save. Makikita natin dito na may B2 na. Pag double click, sample ulit tayo, B3. Gawin natin 3 para 6. Then, save. Then, successfully save. Pag-retrieve natin ng B1, B2, B3, i-delete natin yung B2. Double click mo lang yung B2 para makita dito sa designation ang B2. Ang madidelete lang niya is kung ano yung nakalagay na designation dito, kasi yun yung hahanapin niya. I-click mo lang yung remove. Pag click mo ng remove, makita natin wala na dito. Double click natin, B3, B1.